Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kakaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station, sa Concepcion, Misamis Occidental, kini na usab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sa ikapito nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mayo 18, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon, atong kutloon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangata ni ining tawhana? Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Sunod lamang kanako. Busa mi kaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong itinun-an. Apan wala mo ingon si Jesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Nindot kayo nga mga pulong ang atong nadungog karon kang Jesus, dihang si Pedro nagpakisusi kang Jesus, mahitungod kang Juan ang pinanggang tinun-an. Well, the setting is this. Right after Jesus conversed with Peter and asked him 3 times kung gihigugma ba siya ni Pedro, nahitabo kining maong kasinatian. There was Jesus and Peter and then John who followed them. Ya, atong dumdumon, balikan nato gamay ang ebanghelyo kagahapong adlaw. Nagistoryahanay kini si Jesus ug si Pedro. Nagipangutana ni Jesus si Pedro, makatulo kung gihigugma mo ba ako, inana nga conversation. And Peter 3 times answered Jesus, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Here we see Peter professing his love for Jesus. Then, karong adlaw diha sa ebanghelyo, samtang nagsunod siya kang Jesus, samtang nidawat siya sa sangon ni Jesus tungod kay human nga gipangutana ni Jesus si Pedro og katulo kung gihigugma ba siya ni Pedro, nitubag sa si Pedro og katulo, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. 3 times pod nga gipahimangnuan ni Jesus si Pedro to feed my sheep, feed my sheep. At imana ang akong mga karnero, which would suggest to us that our love for God can only be genuinely manifested by our love for our neighbors, sa mga tao, nung asama nato, nagsunod po si Ginoo. So naanay taha si Pedro to feed the sheep of Jesus. Ang pag-atiman sa mga karnero ni Jesus. Mao ito ni nga doon natay pagtulunan. Si Pedro mao unang Santo Papa tungod kay ang Santo Papa ang ang shepherd nga gitugyanan sa pag-atiman sa Universal Church or the Catholic Church. Si Pedro man ang unang gisangunan ni Jesus ni inlapita. So we will not deal so much on that. We will deal now on the task of Peter. So naitaha si Pedro, pero tiaw muna, bago pa lang kaayong nagsultihanay si Jesus ug si Pedro. But then here we see Peter second-guessing. Unsa may dangatan ni ining tawhana, referring to John nga nagsulod nila. Here, Peter, instead of focusing on the mission nga gisangon ni Jesus kaniya, tuwa na pod, nigawas na pod ang iyahang pagka maayo gyud kaayong mo second guess sa uban. Sama pud ta sa uban, sama pud ta ni Pedro biya pod. Usahay, we love to second guess about things, We make decision to do something, dayon pagkataod-taod mausab na pud atong hunahuna. Or dunay mga higayon pod nga sama ni Pedro, sama ni Saint Peter,
doon na tayo mga impulses ba kanong karon dayon pagkataon-taon murag mawaha ba no sa ato ang hunahuna. Like we want to do this pero doon ay mga higayon nga murag makahuna-huna ta, magkapamalandong tang ilisod man di ay dayon natong kawa sa paglaom. But here's dinhi nato makita ang pagkatawhanon ni Pedro. Dinhi sa nato makita ang atong kaugalingon nga humanity, atong kaugalingon nga mga lapses as human beings. Mauni nga importante kayo nga di ta malimot nga dihang giingnan si Pedro ni Jesus, feed my sheep, he was first asked if he loved Jesus. Kay mao man to ang sukdanan. Dili ang atong katakos, kundi dili ang atong pagmahal sa Ginoo, mao'y sukdanan. So dinhi makita mga igsoon. Bahala na lang gud usahay og magduha-duha tag mabalaka. Ang importante nga dili mawala ang atong pagpaningkamot nga mapadayag ang atong pagmahal sa Dios diya sa atong pagmahal sa atong isig ka tawo. Dunay daghang gyud kaayong mga higayon. Tawhanon gyud na kay nga pagbati nga maluya ta, mabalaka, mahadlok sa atong kaugalingong seguridad. Gani usahay maniguro sa ta. Usahay na mga higayon nga sana malimot ta ba no? Malimot ta sa pagkagamhanan sa Dios sa iyang pagkaamahan nga dili gyud mo biya natong tanan. But again, balikon nako, that's exactly a human tendency. And that's exactly where God's grace will come and fill us with His godly kanang values aron nga makasugakod ta sa atong misyon. Di man ang atong kaugalingon atong saligan, ako nang gisulti sa akong ibang sa atong pamalandong miaging huwebes nung nakadumdum pa mo. So akong balikon, despite the kaning impetus nga attitude ni Pedro, pili gyud gyapon siya sa Ginoo tungod kay nasukod naman ni Jesus nga gihigugma gyud siya ni Pedro. And love does not mean nga perpekto na tagaing mga tao, makasipyat kita gyapon. But as long as we will not move away from our love for God and from following whatever it is that makes that love for God clearly manifested by loving our neighbors, then padayon lang gyapon ta, no? Padayon lang gyapon ta, makasala man kita, masipyat kita, tawhanon man ta. Pero naaman ang Ginoo nga atong gihigugma nga una sang nahigugma nato. Now, if we will try to move on diha sa gospel story, dunay bahin diha diin si Saint John gihisgutan po, no? Nag-highlight diha og misteryo tungod kay wa man nato gyud makita, no? Litra por litra diha. The mystery of Peter and John, of their lives. Ang misteryo sa ilang mga kinabuhi, individual lives. We are unique. Klaro na. May parihan nato gyud, no? Naatingali mga kaluha, identical twins ang tawag niya na, parihag naong, parihag itas, pero naag yun na ibahin nila nga di gyud pariha. Pariha tingali sila sinina kay mga ginikanan kaluha man, so tagaan sila samang pariha sila gi mga belongings tungod kay kaluha lagi. Pero balik ko nako, we are unique. And so, because we are unique, our lives, our experiences, our life's patterns, they are all unique. The importanteng butang sa kinabuhi mga igsoon, is for us to remain faithful to the calling we have. Managlahi tingali si Pedro. Si Pedro impetuous kaayo, si Juan sab hilom lang kayo nagsunod sa Ginoo. Pero ang importante dinhi nga atong tan-awon, they all remain faithful to Jesus' calling. Dili na gud ta sige kumparar sa uban, no? Dahil magsigingon ako bang, Father, maghimo pong kaog kuan, Father, kanang Facebook page, ana nya, mag-vlog sad ka ba, no? Naabi pong ko'y ginagmay mga videos, ana. Hindi man ako makip, no? Due to my, daghan kayo mga schedule sa mga misa, sa mga kapilya. Murag usahay, di na nako makaya ba, no? Nga, i-keep nako ang pagpadayon sa social media. Dayon naapuning ako ang mga tahas ng pastoral. So akong usay mabiyaan ako. But it does not bother me, no? Kay hibaw ko nga kini ang mga butanga, mga pakapi na lang ba, no, sa ako ang ministriya. So kung malikon, the important thing
no matter we are different in many ways, tungod kay unique man tatagsa-tagsa nato, as long as we remain faithful to the calling we have, then we are on the right track. Lahi-lahi lang tagdalan nga giagian, pero maura nang atong tawag nga gitubag. Ang balikon, lahi-lahi tingali tagdalan nga giagian, but we are walking the same calling. We are answering the same calling. Muna mag-ampo kita kanunay, nindot kay nga pag-ampo, Lord, I've got my plans, and I ask you to bless them, but above all, may your will be accomplished in me. Nanam tay mga plano gyud, no? Lahi-lahi tag mga planos ginabuhi, no? Gas kay sab kami mga pare god. Pero ang Ginoo naapo na siya iyang kaugaling ug kabubuton nga gikinahanglang maoy matuman din hinato. And towards the end of the Gospel of John, we encounter a summary statement about the richness of the life of Jesus and the mystery that Jesus' life has. Anong dili tingali na wala na dinhi nababasa, pero nindot kayo ang giingon diha, no? Dunay giingon dito sa bahin sa Ebanghelyo ni San Juan. Should all be written and documented about Jesus' life and teachings, John sustains, matod pa ni San Juan, that the libraries of the world would not be able to contain them all. Kay kung gisulat patanan, bisan ang tibuok kalibutan dili pasigo nga kasudlan sa mga sinulat. In spite of many scientific advances and discoveries, my dear brothers and sisters, we will indeed continue to encounter many mysteries sa atong kinabuhi. Tungod kay kining kalibutana, it bears the imprint of God who created it. Kay ang gahimo nining kalibutan, ang Diyos nga misteryo man usab. Tinuod ka na. Dunay daghang mga misteryo nga dili nato matugkad. Masabtan, tingali, pero dili matugkad. Knowable, but inexhaustible. There are mysteries that will involve our lives. And there are even mysteries, many mysteries, regarding our faith. Nga daghan pa nato, wala pa gayod makatugkad. Nakasabot, pero wala gyud makatugkad. Nindot tingali kay timing sa kayo karong adlaw mo god last day before Pentecost kay ugma adlaw sa Pentecostes man, birthday sa simbahan. Nindot tingali kaayo nga mangutana tas Ginoo mga igsoon. Mangayo tas Ginoo sa pagpadala sa Espiritu Santo nga hinato aron nga giyahan taniya to remain following the calling nga iyang sango nato, no? And to remain in His path of divine wisdom and understanding. Kay kini mga butanga sa kinabuhi, malamdagan ra gyud sa Espiritu Santo, ay hata makasabot. Kung magampo gyud ta kanunay. So balik ko nako, duha ka punto pa malandong karong adlaw mga igsoon. Una, doon natin mga higayon nga parihata ni San Pedro ba? Nanahisangon, pero usahay mo lihista. Pero ang importante, di ta malimot nga nahigugma kanato ang Dios. Ato lang malusan ang gugmaha, pinagi sa paghigugma sa atong isig katao. Nga ikaduha, di ta malimot nga misteryoso kay tag mga kinabuhi. Lahi-lahi man tag mga kinabuhi. But despite the many varied mysteries we have sa atong mga kinabuhi, as long as we remain faithful to the calling, then we are on the right track. Lahi-lahi tingalitag mga paagi sa pagtubag, pero usa ra katawag ang atong gitubag. Tantiman nato na mga igsoon. And lastly, di ta malimot nga naay daghang mga misteryo sa kinabuhi nga dili gyud nato matugkad. Gawas kon ibutyag kanato sa Espiritu Santo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato dinhi niining atong programa kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat sa inyong walay puas nga suporta o pagsunod kanato nining atong programa. Maabot na ta dapit sa Diocese of Pagadian sanglit si Bishop atong Arsobispo si Arsobispo Martin Humawad mao pud ang administrator sa Diocese of Pagadian. So mga taga Pagadian nga maabot nining atong sibya sa pamalandong sa ebanghelyo maing adlaw may buntag ninyo diha, no? Wala mi hunong sa among pag-ampo nga kamupod tagaan na sa obispo mga inyong gipangandoy, no? Kanang natagaan na mong obispo diha no sa inyong diocese, no? Ang greetings sa akong mga suod nga amigo diha, no? Labi na gyud kang Father Michael Cabilion, ang
chancellor no sa Diocese of Pagadian. Kang Father Lambert Blake Erquita ang na-assign sa Tabina no. Kang Father Ramil Ganob no, good morning no. Kang Reverend Ariel Igaw, akong classmate sa Seminaris Curieso sa una no. May buntag niyo diha. Sa mga kaparian diha sa Diocese of Pagadian may buntag ninyo. Ako po nga greetings sa mga nagsunod nato karong adlaw diha sa ato ang mga radyo o telebisyon. May adlaw may buntag ninyo sa tanan nga maabot ni atong Sibya. Kaninyong tanan daghan kayong salamat. Maabot man ta diha dapit pa diha sa Tanggob, pabalik kanhi dinhi sa ato sa north hangtod diha sa Panaon. Sa mga maabot pa nining Sibya kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag no. Salamat kay ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod kanato dinhi ning atong programa. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod nato diha sa TikTok, sa Facebook o sa YouTube. No, salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Akong greetings sa mga kauban ako dinhi sa parokya no. Nga kanunay nagtabang nato dinhi sa atong mga lihukunon o buhatonon sa parokya. Akong greetings kang sa mga sakop sa PPC no, kang Nanay Luisa Tormes, kang Pari Domingo Gayola, kang Ate Grace Aranas, kang Ate Girly Hinutan, kang Ate Elma Burungan, kang Ate Vilma Sinconiege, kang Ate Josefina Razonable, may buntag ninyo diha no. Sa mga pamilya sa sakop no sa LGU no, labi na gid ni Nanay Mayora Mayor Jessie Vinia no. Salamat kay sa pagpahulam sa imong motor nay no. Pinaagi ni Kuya Bumbo ang driver nga mo nang drive po nako no sa mga lakaw nako pipila dinhi sa parokya. Kang Vice Mayor Ronel Montipon sa pamilya Lucias, Rudas, Lumbay, Manday, Tumagna, Montipon, maayong buntag ninyo. Salamat kay ninyo diha no sa inyong kanunay nga pagsunod nato. Sa pamilya pamilya Bulando no, maayong buntag ninyo diha. Ako pod nga greetings sa mga nagpaabot sa ilahang hangyo nga ato silang i-greet pero kailagon nila no. Pero salamat kay ninyo nga mga nagsunod nato kanunay labi na gyud kang Ma'am Maria Luz Oculares no. Silingan ni siya ni Ma'am Janice Sinilong. May buntag niyo diha no. Sa inyong kanunay nga pagsuporta, salamat kaayo. Sa pamilya ni Ma'am Elisel og Julius Bungabong, kang Ate Che Yap, kang Ate Alin Go, kang Kuya Ryan ug Ate Anging Oliveros and family, salamat kay ninyo no sa inyong kanunayon nga pagsuporta nato no. Dinhi sa parokya. Sa pamilya Estreliada, Abing, Duhay Lungsod, Pao, Sumalpong, Valencia, Vinia, Yamuta, may buntag ninyo no, salamat kaayo. Sa ako pun nga mga ginikana no, kang Papa Victor ug Mama Gemma no, may buntag niya. Sa mga igsuon ko no, kang Jeric, Genevieve ug kang Jinain. Sa mga igagaw po no, may buntag ninyo diha no. Sa pamilya Vinia may buntag, sa pamilya Slana, sa pamilya Basan, sa pamilya itong mga paryente diha sa Clarino, may buntag niyo diha no. Sa tanan nga nagsunod ining programa nga mga suod na kong higala, kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag no. Salamat usab kang Titunik ug Mamining Fasitaka, kang Mami Vivian Amatong no, salamat kaayo. Mga suod na tong mga higala ug mga sponsor no. Si Mama Vivian sponsor nato sa College Seminary pata no, salamat kaayo. Kadumdum ko ani tungod kay importante kay ni nga murag sana ka ng mga tao ba nangatabang nato sa ato ang pagkapari. Salamat kay niyong tanan no. Mga ison ko diyan ni Kristo dinhi na lang ko kutob ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus kay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga mohatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.